Ang takip silim ay dahan-dahang bumaba sa Maynila, pinupulaan ng kalangitan na parang isang basag na pangako. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Alcantara sa Forbes Park, kung saan ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa malaking silid-kainan. Ang hangin galing sa central air conditioning ay tila mas malamig kaysa karaniwan, lalo na para kina Maya at Lana, ang kambal na 12 taong gulang. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng mahabang mesa na gawa sa mamahaling kahoy, na tila mga munting miron sa isang sariling paglilitis. Sa gitna ng mesa, naroon ang isang malaking pinggan ng paksiw na pata. Malamig at naninigas na ang taba. Ang mapanglaw na amoy ng suka at toyo na dati paboritong lutuin ni Cardo ay ngayon nagmistulang pambato na nagpapabigat sa kanilang sikmura. Kinukuyom nila ang kanilang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanilang mga balikat ay nakayuko, parang mga dahon na yumuyuko sa harap ng malakas na hangin. Sa tapat nila, nakatayo si Bianca de los Santos. Nakasuot siya ng isang silk dress na kulay emerald green na nagpatingkad sa kanyang kutis at nagbigay diin sa kanyang matikas na tindig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at ang mga diamond earrings niya ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ngunit sa kabila ng kanyang karangyaan, isang bagay sa kanyang mga mata ang nagpatindig ng balahibo ng kambal. Isang malamig na kislap, tulad ng yelo sa gitna ng apoy. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa halip, ito'y nagmistulang isang balat kayo, isang pahayag ng kapangyarihan na walang awa. Mga bata, ang tinig ni Bianca ay malumanay, ngunit may isang bahid ng bakal na nagpatindig ng balahibo ni Maya at Lana. Sinabi ko na sa inyo, walang aalis sa mesa hanggat hindi ninyo nauubos ang paksiw na pata. Ang kanyang tingin ay matalim, nagpapahiwatig ng isang banta na hindi kailanman binanggit ng direkta, ngunit laging naroroon sa bawat paghinga. Hindi ninyo naiintindihan ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa pagkain. May mga bata sa labas na nagugutom. Pero Tita Bianca, si Maya, ang mas matapang sa kambal, ay mahinang kumilos. Ang kanyang boses ay tila huni na halos hindi marinig. Malamig na po at walang pero Maya, putol ni Bianca. Ang ngiti nito ay mas lalong lumalamig. Ang pagdisiplina ay mahalaga. Kailangan ninyong matutong sumunod. Hinawi niya ang isang hibla ng buhok mula sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kanila. O baka gusto ninyong parusahan ko kayo, 1 linggo ng walang tablet. O baka mas gusto ninyong hindi makita ang papa ninyo. Ang huling banta ay tumimo sa puso ng kambal. Ang kanilang papa, si Cardo, ay ang tanging-tanging ilaw sa kanilang madilim na mundo. Para sa kanila, ang banta ni Bianca ay mas matindi pa sa anumang pisikal na parusa. Ang tanging nagbibigay ng kaunting ginhawa ay ang presensya ni Nanay Elena, ang kanilang tapat na kasambahay. Si Nanay Elena, isang ginang na may katamtamang edad, na ang buhok ay may halo ng puti at ang mukha ay may bakas ng matinding pagmamahal, ay nakatayo sa isang sulok ng kusina sa likod ng swing door na naghihiwalay sa silid-kainan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Ang kanyang mga labi ay nakakuyom, ngunit hindi siya makakilos. Alam niya ang kanyang limitasyon. Ang pakikialam ay magdudulot lamang ng galit ni Bianca at mas malaking problema para sa mga bata. Sa loob-loob niya, kinikimkim niya ang galit at puot, habang ang kanyang puso ay dinudurog sa nakikitang paghihirap ng mga alaga. Nagkatinginan sina Maya at Lana. Isang tahimik na usapan ang naganap sa pagitan ng kanilang mga mata. Isang usapan ng takot, pagkapagod, at isang desisyon na sumunod. Walang imik na kinuha ni Maya ang kutsara at sinimulang hiwain ang isang piraso ng mataba at malagkit na pata. Ang bawat subo ay tila pagpapahirap. Pinipilit niyang nguyain, ngunit ang lasa ay matabang, ang tekstura ay nakakadiri.
at ang lamig nito ay nagpapabigat sa kanyang tiyan. Ang kanyang lalamunan ay tila nagsasara. Sa bawat pagsusubo, isang alon ng pagduduwal ang sumasabog sa kanyang lalamunan. Sumubo siya ng isa pang piraso na may halo ng taba at buto at bigla, hindi niya na nakayanan. Isang malakas na ubo ang pumutok mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula at nanginginig. Bahagyang nabulunan siya at ang kanyang mga mata ay namasa. Nakatitig lamang si Bianca. Ang kanyang ngiti ay walang pagbabago, parang isang estatwa na gawa sa yelo. Walang bahid ng awa o pag-aalala. Si Lana, na mas tahimik at mas sensitibo, ay nakakapit sa kanyang kutsara. Ang kanyang mga pisngi ay basa na ng luha, ngunit pinipigilan niyang lumabas ang anumang ingay. Ayaw niyang bigyan ng karagdagang dahilan si Bianca para magalit. Dahan-dahan niyang sinimulang subuan ang kanyang sarili. Pilit na nilulunok ang bawat kagat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang tiyan ay kumukulo sa sama ng loob at takot. Ang bawat kagat ay parang lumalamon ng isang piraso ng kanyang kaluluwa. Ngunit biglang isang tunog ang pumutol sa mapanglaw na katahimikan ng silid kainan. Ang ugong ng isang sasakyan na pamilyar sa kanilang lahat. Ang sasakyan ni Cardo. Huminto ito sa tarangkahan. Isang mabilis na pagbabago ang naganap sa mukha ni Bianca. Ang malamig na ngiti ay agad napalitan ng isang mainit at nagmamalasakit na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay lumambot at ang kanyang tindig ay naging mas malumanay. Nagmamadali siyang lumapit sa kambal at parang walang nangyari ay hinawakan ng braso ni Lana. "Oh, Lana, bakit ka umiiyak, anak?" Ang tinig niya ay malambing, puno ng pag-aalala. "Sige na, kaunti na lang yan. Ubusin mo na para matulog ka na. Alam kong pagod ka na, di ba?" Sina Maya at Lana, sa kabila ng kanilang takot at pagkalito, ay agad na nahinuha ang sitwasyon. Sanay na sila sa ganitong pagbabago ng mukha ni Bianca. Ito ang kanilang natutunan sa loob ng ilang buwan na kapiling nila ito. Ang sining ng pagtatago ng katotohanan. Mabilis silang nagkatinginan. Isang tahimik na kasunduan ang naganap. Pinunasan ni Lana ang kanyang mga luha at pilit na ngumiti. Maging si Maya ay inayos ang kanyang sarili. Pinipigilan ang anumang tanda ng pagkagulat o galit. Ang pintuan ng silid kainan ay bumukas at pumasok si Cardo. Siya ay isang lalaki na nasa kalagitnaan ng 40s. May matikas na tindig at pamilyar na amoy ng pabango at trabaho. Kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha pagkatapos ng mahabang araw sa opisina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagkakita sa kanila. "Hello, mga mahal ko." Bati niya, puno ng sigla. Ngumiti siya kay Bianca, na ngayon ay lumapit sa kanya at humalik sa kanyang pisngi. "Oh, naghapunan na pala kayo. Buti naman at nandyan ka, mahal ko, para alagaan sila." Lumingon si Cardo sa kambal, na ngayon ay nagpapanggap na abala sa kanilang mga pinggan. "Anong ulam niyo, mga anak? Paksiw na pata? Paborito yan ng papa." Hindi niya nakita ang pagbaluktot ng labi ni Maya o ang bahagyang panginginig ng kamay ni Lana. Wala siyang kamalay-malay sa tahimik na digmaan na nagaganap sa kanyang tahanan, sa ilalim ng ilaw ng chandelier na nagliliwanag sa karangyaan at sa mga ngiti ng pagbabalat kayo. "Oo, mahal ko." Malamig na sagot ni Bianca. Hinawakan ang braso ni Cardo. "Pero medyo malikot ang mga bata ngayon. Mahirap silang pakainin. Pero pinilit ko pa rin na ubusin nila ang pagkain para hindi masayang. Kailangan nilang matuto ng disiplina. Di ba?" Ngumiti si Cardo, niyakap si Bianca. "Tama ka. Mahal ko. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanila. Napakabuti mo talaga." Sa ilalim ng mesa, hinawakan ni Maya ang kamay ni Lana. Ang kanilang mga mata ay nagkatinginan muli, puno ng babala at isang nakabaon na pangamba. Sa loob ng marangyang mansyon na ito, sa ilalim ng mapagmasid na tingin ni Bianca, sila ay muling magtatago ng isang masakit
na katotohanan mula sa lalaking pinakamamahal nila. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa Forbes Park at sa loob ng bahay ng mga Alcantara, isang bagong kategorya ng kadiliman ang nagsisimula pa lang. Sa likod ng mga gintong tarangkahan ng Forbes Park, sa loob ng pader na nagtago sa mansyon ng mga Alcantara, tila isang bagyo ang dahan-dahang namumuo. Ngunit sa mata ni Cardo Alcantara, tanging ang tahimik na karagatan ng kanyang trabaho ang kanyang nakikita. Isang karagatan na nilulunok ang bawat alaala at bawat emosyon. 45 taong gulang na si Cardo, isang haligi sa mundo ng real estate, ang kilalang tagapangulo ng Alcantara Realty and Holdings. Ang bawat gusali, bawat proyekto na kanyang itinayo ay isang testamento sa kanyang walang katapusang pagpupunyagi at talino. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na yon, may isang malalim na butas sa kanyang puso. 3 taon na ang nakalipas mula nang yumao ang kanyang pinakamamahal na asawa. Ang kanyang paglubog sa trabaho ay hindi lamang ambisyon, kundi isang takasan, isang pader na itinayo upang hindi maramdaman ang hapdi ng kawalan. Sa pagtakas na ito, naiwan niya sa likod ang 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang kanyang kambal na anak na sina Maya at Lana. 12 taong gulang na sila ngayon, lumalaki sa lilim ng kanyang tagumpay, ngunit sa kawalan ng kanyang presensya. Minamahal niya ang kanyang mga anak, walang duda. Ang bawat material na bagay na kaya niyang ibigay, ang malaking mansyon, ang mga mamahaling laruan, ang mga tutor, ang mga serbisyo, ay para sa kanya, sapat na pagpapakita ng pagmamahal. Hindi niya lubos na nauunawaan na ang puso ng isang bata ay hindi busog sa mga material na bagay, kundi sa presensya at pagmamahal ng magulang. Sa loob ng malaking bahay na yon, kung saan ang bawat silid ay maluwag at bawat kagamitan ay mahalaga, sina Maya at Lana ay nakaramdam ng pag-iisa. Silang dalawa, magkasing edad at magkapareho ng mukha, ay magkaiba ang kalooban. Si Maya, ang mas matapang at malakas, ay laging nagsisilbing tagapagtanggol ng kanyang kakambal. Ang kanyang mga mata ay laging alerto. Ang kanyang isip ay mabilis magplano. Samantala, si Lana ay mas mahinhin, mas sensitibo, at madaling masaktan. Siya ang kaluluwa na nangangailangan ng lambing, ang puso na madaling masaktan. Magkasama, sila ay isang perpektong balanse, ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaisa, ang kanilang mundo ay kulang. Kulang sa init ng magulang na nararapat sa kanila. Ang tanging init na nararamdaman nila ay nanggagaling kay Nanay Elena, ang kanilang tapat na kasambahay. Nasa 60 taong gulang na si Nanay Elena, ang kanyang mukha ay may bakas ng panahon at ang kanyang mga kamay ay may kalyo sa pagtatrabaho. Ngunit sa bawat kulubot at bawat kalyo ay may nakatagong pagmamahal na parang walang katapusan. Siya ang nag-alaga kay Cardo noong bata pa ito, at ngayon, ang kanyang pagmamahal ay ipinapasa sa mga apo-apohan. Para sa kambal, si Nanay Elena ay hindi lamang isang kasambahay. Siya ang kanilang tagapag-alaga, ang kanilang kumpidente, ang kanilang ilaw sa gitna ng malaking, tahimik na bahay. Sa mga bisig ni Nanay Elena, nararamdaman nila ang seguridad at pagmamahal na hindi nila makuha mula sa kanilang ama. Isang gabi, sa isang marangyang charity gala na punong-puno ng makapangyarihang personalidad sa Manila, ipinakilala ni Sofia Alcantara, ang kapatid ni Cardo, ang isang babae na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. 40 taong gulang si Sofia, isang babaeng may matikas na tindig at malakas na ambisyon. Mula pagkabata, naroon na ang inggit sa kanyang puso para kay Cardo. Pakiramdam niya, mas paborito si Cardo sa kanilang ama, mas binigyan ng pansin at suporta. Dahil dito, isang lihim na pagnanais na higitan o pabagsakin ng kanyang kapatid ang lumago sa kanyang kalooban. Cardo, gusto kong ipakilala sa iyo si Bianca de los Santos,
Bati ni Sofia. Ang kanyang nangiti ay parang bulaklak, ngunit may tinik. Siya ang may-ari ng De Los Santos Art Gallery. Napakagaling niya, kapatid. Si Bianca De Los Santos. Ang kanyang pangalan ay tila isang huni ng hangin at ang kanyang presensya ay parang isang misteryosong obra maestra. Nakasuot siya ng isang eleganteng evening gown na nagpapakita ng kanyang pino at makinis na balat. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit puno ng lambing. Ang kanyang ngiti ay kaakit-akit. Siya ay mayroong aura na tila kayang basahin ang isip ng tao at sa parehong oras, kayang itago ang kanyang sariling mga sikreto. Agad na nahuli ni Bianca ang atensyon ni Cardo. Sa una, ito ay paghanga sa kanyang ganda at talino. Ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat ngiti, mas lalong nahulog ang kalooban ni Cardo. Bianca, na tila isang dalubhasa sa sining ng pangakit, ay hindi nagpumilit. Sa halip, ginamit niya ang kanyang husay sa pakikipag-usap, ang kanyang pagiging matalino, at ang kanyang kakayahang magbigay ng sadyang mga papuri at pagsuporta. Palagi siyang naroroon upang makinig sa mga hinaing ni Cardo tungkol sa trabaho, sa pamilya, sa kawalan ng kanyang asawa. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, Cardo, sabi ni Bianca. Ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa braso ni Cardo. Pero isang matatag na lalaki ka. At ang mga anak mo, napakapalad nila na may ama silang gaya mo. Ang mga salitang ito, na tila bala ng pag-asa, ay tumama sa puso ni Cardo. Matagal na niyang hindi naririnig ang ganitong klaseng pagpapahalaga, ang ganitong klaseng pag-unawa. Sa mundo ng negosyo, tanging pagpupunyagi at tagumpay ang mahalaga. Sa kanyang tahanan, tanging ang tahimik na pag-iisa ang kanyang kasama. Ngayon, sa harap ni Bianca, nakaramdam siya ng ginhawa, ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Nakita niya sa mga mata ni Bianca ang pagmamahal na sa tingin niya ay nawala na sa kanyang buhay. Ang unti-unting pagtitiwala ni Cardo kay Bianca ay mabilis na lumago. Sa loob lamang ng ilang buwan, naging bahagi na si Bianca ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi na sapat ang madalas nilang paghaharap. Kailangan ni Cardo ng presensya ni Bianca sa kanyang tabi, araw at gabi. At si Bianca, na tila isang anghel na nagkatawang tao, ay hindi nagpatumpik-tumpik. Gusto kong alagaan ka, Cardo, sabi ni Bianca, sa isang hapunang naganap sa restaurant na paborito ni Cardo. At ang mga anak mo, alam kong hindi madali para sa iyo ang mag-isa. Hayaan mong tulungan kitang buuin muli ang pamilya mo. Ang mga salitang ito ay tila musika sa pandinig ni Cardo. Hindi siya nagdalawang isip. Sa loob ng ilang linggo, lumipat si Bianca sa mansyon ng mga Alcantara. Inayos niya ang kanyang mga gamit sa isang malaking silid na dati walang laman. Ipinahayag niya sa lahat na ang kanyang hangarin ay alagaan si Cardo at ang mga bata upang punan ng kawalan ng isang ina at asawa. Ang malaking mansyon na dati tila isang walang buhay na museo ay biglang nagkaroon ng kulay at ingay. Si Bianca ang nagplano ng mga bagong dekor, nag-organisa ng mga event at nagbigay ng mga bagong patakaran sa bahay. Sa mata ni Cardo, si Bianca ay isang biyaya, isang anghel na ipinadala upang pagalingin ang kanyang sugatan na puso at punan ang kakulangan ng kanyang pamilya. Hindi niya nakita ang pagtango ni Sofia, ang kapatid niyang tila nakangiti, sa isang sulok ng silid. Hindi niya narinig ang tahimik na hininga ng pag-aalala ni Nanay Elena na nakamasid sa lahat ng nangyayari. At lalong hindi niya nakita ang takot na dahan-dahang lumalaki sa mga mata ni Maya at Lana, ang dalawang batang may sapat na gulang upang maramdaman ang hindi tama, ngunit wala pang sapat na lakas upang magsalita. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga gusali ng Alcantara Realty and Holdings. At sa paglamig ng hangin, ang mga anino ay humaba. Sa loob ng mansyon, isang bagong kabanata ang nagsisimula, isang kabanata na puno ng misteryo, ng kaplastikan at ng isang masamang balak
na unti-unting sisira sa katahimikan ng isang pamilya. Ang anino ni Bianca ay tila lumalaki at ang bawat ngiti niya ay may dalang isang lihim na hindi pa nahahayag. Ang paglisan ni Cardo Alcantara mula sa kanyang marangyang tahanan ay naging hudyat ng pagbabago ng panahon sa loob ng mansyon. Sa sandaling sumara ang malaking pinto sa likod niya, ang maamo at nagmamalasakit na maskara ni Bianca de los Santos ay agad bumagsak, inilalantad ang malamig at matalim na mukha ng isang reyna na walang awa. Ang mga ngiting ipinupukol niya kay Cardo ay nagmistulang abo, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng isang kapangyarihan na puno ng pagbabanta. Mga bata, ang tinig ni Bianca ay hindi na malambing. Ito'y naging matalim, parang talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Ngayon, nawala ang papa ninyo, oras na para matuto kayo ng tunay na disiplina. At nagsimula ang paghahari ng isang bagong rehimen. Ang buhay ni Maya at Lana ay naging isang walang humpay na schedule na binuo ni Bianca. Ang dati nilang mga libangan, ang mga oras ng paglalaro at pagbabasa ng mga paboritong libro ay pinalitan ng sunod-sunod na mga tutoring session sa matematika, agham at sining na tumatagal hanggang gabi. Wala silang oras para huminga, para maging bata. Ang bawat pagliban sa pag-aaral, bawat maliit na pagkakamali sa kanilang mga takdang aralin ay sinusundan ng matinding pagpuna mula kay Bianca. Hindi ka ba marunong mag-isip, Maya? Minsan ay galit na sigaw ni Bianca nang makita ang isang mali sa sagot ni Maya sa kanyang math assignment. Magkano ang binabayad ng papa mo para sa mga tutor na yan at ganyan lang ang ibabalik mo? Walang silbi. Sila na naman, dahil sa kanyang pagiging sensitibo, ay madalas na umiiyak sa kanyang silid sa ilalim ng kumot, habang ang mga salita ni Bianca ay umuukit sa kanyang puso. Pinagbawalan silang lumabas ng bahay, kahit sa hardin, maliban kung may pahintulot ni Bianca. Ang kanilang mga tablet show at gaming console ay kinumpiska na sinabing nakakasira lamang ng isip at nakakasagabal sa pag-aaral. Ang dating maligayang tahanan ay naging isang gintong hawla. Ang bawat sulok nito ay tila nagbabantay. Ang paglikha ng pader sa pagitan ni Cardo at ng kanyang mga anak ay ang pinakamalaking likha ni Bianca. Tuwing umaga, bago pa man umalis si Cardo, si Bianca ang laging unang bumabati sa kanya, habang ang kambal ay nagtatago sa likod ng kanilang mga silid, takot na lumabas. Sa hapagkainan, si Bianca ang laging nagsisimula ng usapan, at madalas ang usapan ay umiikot sa mga problema ni Maya at Lana. Cardo, kailangan nating pag-usapan ang mga bata, sabi niya isang gabi, habang naghahapunan. Si Maya, napakakulit, ayaw sumunod sa mga tutor, at si Lana, napakasensitibo, hindi marunong tumanggap ng puna. Pakiramdam ko, sinusuway nila ako. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala, isang pagkabahala na maingat na binuo upang lumabas na totoo. Si Cardo, napagod mula sa maghapong trabaho at nalulunod pa rin sa lambing ni Bianca, ay dahan-dahang nawawalan ng tiwala sa kanyang mga anak. Tuwing susubukan ni Maya at Lana na sabihin ang totoo tungkol kay Bianca, ang kanilang mga salita ay nagiging garalgal, puno ng takot. Papa, ang totoo po. Si Maya, isang beses ay nagsimulang magsalita, habang nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit agad na sisingit si Bianca. Ay Cardo, huwag mo nang pakinggan yan. Mga bata lang yan, napakasensitibo. Siguro ay nagseselos lang sila sa akin. Ayaw nila na may kasama ka. At si Cardo, sa kabila ng pagmamahal niya sa kanyang mga anak, ay madalas nangingiti. Hahawakan ang kamay ni Bianca at sasabihin sa kambal, anak, kailangan ninyong matutong makisama. Hindi madali ang magkaroon ng bagong ina. Siguro, medyo nahihirapan lang kayong umangkop. Ang mga salitang ito, na para kay Cardo ay pangalo, ay nagmistulang patalim sa puso ni Maya at Lana. Pakiramdam nila,
ay nag-iisa sila na walang maniniwala sa kanila. Hindi lamang ang kambal ang nabiktima ng pagmamanipula ni Bianca. Si Nanay Elena, na dati malayang nakakakilos sa buong bahay at sa buhay ng mga bata, ay ngayon ay masinsinang binabantayan. Binawasan ang kanyang oras sa paglabas at ang bawat kilos niya ay tila nakamasid. Nanay Elena, sigurado ka bang ginawa mo ng maayos ang laundry? Pakiramdam ko ay hindi gaanong malinis ang mga damit ni Cardo. Boses ni Bianca, matalim na nakamasid. O kaya naman, Nanay Elena, huwag mo masyadong pasiyahin ang mga bata. Kailangan nilang matutong maging seryoso. Hindi sila dapat spoiled. Sa likod ng mga salitang yon, nadama ni Nanay Elena ang pagbabanta. Alam niyang gusto ni Bianca na mawala siya sa larawan o hindi kaya'y pigilan siya sa pagiging malapit sa mga bata. Ngunit si Nanay Elena, sa kanyang 60 taong karanasan sa buhay at kanyang walang pag-iimbot na pagmamahal sa pamilya Alcantara, ay alam na may malalim na mali sa lahat ng ito. Ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang instinct ay nag-iiba. Isang gabi, habang nakikita ang kambal na tahimik na kumakain sa hapagkainan, ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot. Nagpasya si Nanay Elena na kailangan niyang kumilos. Hindi siya direktang makakilos, alam niya. Ngunit may iba siyang paraan. Mga anak, halika kayo rito sandali. Bulong niya kina Maya at Lana habang abala si Bianca sa telepono sa kanyang silid. May kailangan kayong malaman. Naupo si Nanay Elena sa kama ni Maya habang ang kambal ay nakaupo sa tabi niya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Nakikita ko ang ginagawa ng Tita Bianca ninyo at hindi ko ito hahayaan. Kailangan natin ng ebidensya. Kinuha ni Nanay Elena ang isang maliit na voice recorder na binili niya mula sa isang tindahan sa kanto. Maingat na inilabas sa kanyang bulsa. Ito ay isang luma, ngunit gumaganang modelo. Kasing liit ng kanyang palad. Maya, naalala mo ba yung paborito mong stuffed toy na oso? Tumango si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Oo po, Nanay Elena. Kukunin natin yan, sabi ni Nanay Elena. Itatago natin to sa loob ng oso. Tuwing may sinasabi o ginagawa si Bianca na masama, o kung naririnig ninyo siyang kausap ang ibang tao na lihim, pindutin nyo lang to. Tapos, itago nyo ulit. Kailangan natin ng patunay, mga anak, para maniwala ang papa ninyo. Ang mga mata ng kambal ay nagliwanag. Hindi pa man nila lubos na nauunawaan ang buong plano, ngunit ang ideya na meron silang magagawa, na hindi sila nag-iisa, ay nagbigay sa kanila ng kaunting lakas. Samantala, sa likod ng mga kurtina ng yaman at kapangyarihan, ang mas malaking web ng panlilinlang ay unti-unting hinahabi. Si Sofia Alcantara, ang kapatid ni Cardo, ay regular na nakikipag-ugnayan kay Bianca. Ang kanilang mga tawag ay laging lihim at ang kanilang mga usapan ay puno ng mga terminolohiya sa negosyo na hindi mauunawaan ni Maya at Lana, ngunit sapat upang maghinala si Nanay Elena. Ang kanilang pangunahing kasabwat ay si Marco Reyes, ang tuso at ambisyosong presidente ng Phoenix Properties, ang pangunahing kalaban ng Alcantara Realty and Holdings sa industriya. At kasama ni Marco ay si Leo Santos, ang kanyang kanang kamay, isang tao na kilalang matalino sa mga madilim na transaksyon. Kailangan nating patunayan na hindi na karapat-dapat si Cardo na mamahala sa kumpanya. Sabi ni Sofia kay Bianca sa isang tawag sa telepono na nakatago sa loob ng kanyang silid. Sinasayang niya lang ang pamana ng ama namin. Kailangan nating gawin siyang laging pagod, malabo ang isip, para magkamali siya sa kanyang mga desisyon. Huwag kang mag-alala, Sofia. Ang tinig ni Bianca ay puno ng lamig at kumpiyansa. Ako na ang bahala doon. Ang mahalaga, makuha natin ang mga stocks at ang kontrol sa kumpanya at sisiguraduhin kong hindi siya makakabangon muli. Ang bawat tawag, bawat lihim na pagpupulong ay nagpapatunay na ang hangarin ni Bianca at Sofia ay hindi lamang kontrol sa pamilya.
kundi pati na rin sa imperyo ng mga Alcantara. Gusto nilang pabagsakin si Cardo, ideklara siyang walang kakayahan, at agawin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang mansyon ng mga Alcantara, na dating simbolo ng pag-asa at tagumpay, ay ngayon ay naging isang bukas na patlang para sa isang madilim na labanan, at sina Maya at Lana, kasama si Nanay Elena, ay ang tanging mga sundalo na may kakayahang lumaban mula sa loob. Ang gintong hawla ay naging isang piitan, at ang mga anino ay patuloy na humahaba sa bawat sulok. Ang mga dingding ng mansyon ng Alcantara ay tila humihigpit, ang dating maluwag na espasyo ay naging isang sisidlan ng paghihirap, lalo na para kina Maya at Lana. Sa tuwing umaalis si Cardo para sa kanyang trabaho, dala ang kanyang pabango at ang kanyang di kamalayan na kapayapaan, ang hangin sa loob ng bahay ay nagiging mas mabigat. Ang bawat paghinga ay tila may halong pag-iingat. Ang kanilang buhay ay naging isang maingat na itinanghal na dula, isang perpektong ngiti at kunwaring paggalang sa harap ng kanilang ama, ngunit isang tahimik na pagdurusa sa likod ng kanyang likod. Mga anak, kailangan ninyong maging mabait sa tita Bianca ninyo. Ang palaging paalala ni Cardo tuwing umaga, bago niya halikan ang kanilang mga noo. Ang kanyang mga salita ay tila isang balat kayo na kailangan nilang suotin. Sa loob ng ilang sandali pagkatapos ng kanyang pag-alis, ang kanilang mga ngiti ay naglalaho, napapalitan ng isang pagod na ekspresyon na may halo ng pangamba. Kapag wala si Cardo, si Bianca ay isang malupit na tagapag-alaga. Ang kanyang mga mata ay laging nakamasid, ang kanyang tinig ay laging may bahid ng pagbabanta. Isang hapon, hindi sinasadyang natumba ni Lana ang isang vase sa pasilyo na nagkalat ng mga pira-pirasong baso sa sahig. Sa halip na mag-alala kung nasugatan siya, ang agad na reaksyon ni Bianca ay isang matalim na pagsigaw. Ano ba yan, Lana? Wala ka bang ingat? Ang mahal ng base na yan. Pinipinsala mo lang ang mga gamit sa bahay na pinaghirapan ng papa mo. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na nagpatindig ng balahibo ni Lana. Pasensya na po, Tita Bianca. Hindi ko po sinasadya. Ang paghikbi ni Lana ay halos hindi marinig. Ngunit nagpatuloy si Bianca. Hindi sinasadya. Bakit? May sadya bang gagawa ng ganoon? Dahil sa kapabayaan mo, tatanggalan kita ng dessert ng 1 linggo. At huwag kang magkamali, sasabihin ko sa papa mo kung gaano kakawalang silbi. Si Maya, na mabilis na lumapit upang tulungan ang kanyang kapatid, ay pinanlisikan din ng mata ni Bianca. Ang mga salitang walang silbi ay tumimo sa puso ng kambal, na parang isang malamig na palaso. Ito ay isa lamang sa maraming beses na si Bianca ay gumamit ng mga salita bilang sandata na nagdudulot ng malalim na sugat sa kanilang damdamin. Sa gabi, habang nagpapanggap na natutulog, si Maya at Lana ay nagbubulungan sa ilalim ng kanilang kumot. Ang kanilang mga isip ay nagplano. Ang kanilang mga puso ay pinupuno ng determinasyon sa ilalim ng paggabay ni Nanay Elena. Ang munting voice recorder na nakatago sa loob ng paboritong stuffed toy na oso ni Maya na pinangalanan nilang Tukmol ay naging kanilang lihim na sandata. Maya, kailangan nating mag-ingat, bulong ni Lana, habang ang kanyang mga kamay ay hinahaplos ang malambot na balahibo ni Tukmol. Baka mahuli tayo ni Tita Bianca. Huwag kang mag-alala, Lana, sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng lakas. Hindi niya tayo mahuhuli. At saka, nandyan si Nanay Elena para gabayan tayo. Ang kanilang mga diskarte ay naging mas sopistikado. Hindi lamang sila nagre-record ng mga direktang pambubuli o pagbabanta ni Bianca. Minsan, kapag naririnig nilang nagsasalita si Bianca sa telepono, sa kanyang silid o sa sala, inilalagay nila si Tukmol sa isang strategic na lugar, sa ilalim ng sofa, sa likod ng isang malaking halaman, o sa isang sulok ng hagdan na kung saan madaling maririnig ang mga boses. Isang araw, habang abala si Bianca sa pag-aayos ng kanyang mga bulaklak sa sala,
Nagkunwari si Maya na naglalaro sa kanyang dollhouse sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga daliri ay palihim na pinindot ang pindutan ng record sa loob ni Tukmol na nakahiga sa isang unan sa tabi niya. Narinig niya ang mga salita ni Bianca. Oo, Sofia, kailangan nating bilisan. Bago pa man niya, ang mga papeles, si Cardo, masyado ng hindi na dapat, Marco. Ang mga salita ay putol-putol, hindi kumpleto, ngunit ang bigat ng bawat isa ay sapat upang magpatindig ng balahibo. Sa gabi, kapag tulog na si Bianca, tahimik na pupunta si Nanay Elena sa silid ng kambal. Kukunin niya si Tukmol at maingat na makikinig sa mga recording. Kahit na ang mga salita ay putol-putol at hindi kumpleto, ang kanyang karanasan at matalas na isip ay nakatulong sa kanya na pagkabitin ng mga pira-piraso. Narinig ko ang pangalan ni Sofia at Marco at sinabi ni Bianca na, bilisan! Bago pa man si Cardo. Hindi na dapat. Bulong ni Nanay Elena, ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-iisip. May malalim na balak ang mga yan. Hindi lang kayo ang target. Ang papa ninyo at ang kumpanya niya ay nasa panganib. Ngunit isang bagay ang lalong nagpaalala kay Nanay Elena sa lalim ng panganib na kanilang kinakaharap. Ilang linggo na niyang napapansin ang kakaibang kilos ni Bianca sa kusina. Tuwing umaga, bago pa man gising si Cardo, si Bianca ay lihim na naghahalo ng isang pino at puting pulbos sa kape o orange juice ni Cardo. Sa una, inakala ni Nanay Elena na bitamina lamang ito. Ngunit ang lihim na paraan ng paghahalo ni Bianca, ang kanyang pagiging maingat, ay nagpataas ng hinala ni Nanay Elena. Isang umaga, habang naghahanda si Bianca ng kape ni Cardo, nagkunwari si Nanay Elena na abala sa paglilinis ng mga baso. Sa sandaling tumalikod si Bianca sandali upang kunin ang gatas, mabilis na kinuha ni Nanay Elena ang isang maliit na kurot ng pulbos mula sa garapon na ginagamit ni Bianca. Ikinubli niya ito sa isang maliit na tissue at itinago sa kanyang bulsa. Sa gabi, ibinunyag ni Nanay Elena ang kanyang natuklasan kina Maya at Lana. Mga anak, may nakita akong hinahalo si Bianca sa inumin ng papa ninyo. Isang puting pulbos. Hindi ko alam kung ano to, pero may kutob ako na masama ito. Ipinakita niya ang tissue na may lamang pulbos. Ang mga mata ng kambal ay nanlaki sa takot. Ano po kaya yon, Nanay Elena? Tanong ni Lana, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko pa alam, mga anak, pero kailangan nating mag-ingat. Hindi ito dapat malaman ng papa ninyo sa ngayon. Kailangan muna natin ng mas maraming ebidensya. Alam ni Nanay Elena na ang direktang pagsabi kay Cardo ay magiging mahirap. Lalo na't nakabulag pa rin siya sa pagmamahal kay Bianca. Ang pulbos na yon ay isang uri ng gamot na nagdudulot ng bahagyang pagbaba ng pag-iisip o cognitive impairment na idinisenyo upang gawing malabo ang isip ni Cardo, magkamali sa mga desisyon sa negosyo, at sa huli, mapatunayang hindi na siya karapat-dapat mamahala sa kanyang kumpanya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong pinipilit ni Bianca ang psikolohikal na pamamaraan upang sirain ang kalooban ng kambal. Ang kanyang mga salita ay parang lason na unti-unting lumalason sa kanilang kumpiyansa at pagmamahal sa kanilang ama. Ang papa ninyo ay sobrang abala, sabi niya, habang nakatitig sa kanila sa hapagkainan. Hindi niya kayo kayang bigyan ng oras. Ang mga importanteng business deals niya ang mas mahalaga, hindi kayo prioridad. O kaya naman, kaya niya lang kayo tinutustusan ay dahil obligasyon niya. Sa totoo lang, siguro ay pasanin lang kayo sa kanya. Ang mga salitang ito ay tumimo sa puso ni Maya at Lana. Sa kabila ng kanilang pagmamahal sa kanilang ama, ang mga salita ni Bianca ay nagtanim ng buto ng pagdududa. Nagsimula silang magtanong sa kanilang sarili, mahal nga ba talaga sila ng papa nila? O sadyang abala lang siya at nagpapanggap na may pakialam? Ang pagnanais na makamit ang tiwala at proteksyon ng kanilang ama ay lumaki.
na tila isang apoy na nagliliyab sa kanilang puso, na nagtulak sa kanila upang mas maging determinado sa kanilang lihim na misyon. Ang mansyon, na dati simbolo ng kapayapaan at karangyaan, ay naging isang madilim na larangan ng digmaan ng emosyon at mga lihim na balak. Sa ilalim ng makintab na chandelier at sa likod ng mga gintong tarangkahan, ang pamilya Alcantara ay dahan-dahang lumulubog sa isang hukay ng panlilinlang, at ang tanging liwanag na nagbibigay pag-asa ay ang munting sinag ng tapang ni Maya at Lana, kasama si Nanay Elena, na patuloy na naghahanap ng katotohanan sa loob ng gintong hawla. Ang oras ay papalapit at ang mga sikreto ay hindi na kayang itago ng matagal. Ang takip silim ay muling bumaba sa Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nito dinala ang nakasanayang kapayapaan sa mansyon ng mga Alcantara. Sa halip, isang madilim na ulap ang bumalot, at sa kaibuturan nito, ang kasamaan ni Bianca de los Santos ay umabot sa sukdulan. Isang gabi, habang abala si Cardo sa isang business trip sa Cebu, naiwan sina Maya at Lana sa pangangalaga ng babaeng nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Sa hapagkainan, ang paboritong paksiw na pata ni Cardo ay muling nakahain, ngunit hindi ito tulad ng dati. Ito ay isang malaking pinggan, malamig, at ang taba ay naninigas. Para kina Maya at Lana, ito ay hindi lamang pagkain, kundi isang kasangkapan ng pagpapahirap. Iilang ulit na nilang sinabi kay Bianca na hindi nila ito gusto, na ang amoy at lasa nito ay nagpapahiwatig ng pagduduwal. Ngunit ang kanilang mga daing ay bingi sa puso ng babaeng walang awa. Nakaupo si Bianca sa dulo ng mesa. Ang kanyang silk dress na kulay ube ay nagpapahiwatig ng kanyang karangyaan. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang yelo, walang bahid ng damdamin. Mga bata, ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may nakakapanindig balahibo na lamig. Alam kong ayaw ninyo ng paksiw na pata, pero kailangan ninyong matutong magpahalaga sa pagkain. Ibigay ang bawat kagat, at hindi kayo aalis sa mesa hanggat hindi ninyo nauubos ang lahat. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiti na puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Pero Tita Bianca, pilit na salita ni Maya, ang kanyang tiyan ay kumukulo sa sama ng loob. Hindi na po talaga namin kaya. Kaya ninyo, mariing sabi ni Bianca, ang kanyang ngiti ay lumalim. O baka gusto ninyong magpalipas ng gabi sa madilim na silid at walang pagkain sa loob ng ilang araw? Ano? Gusto ninyo bang gutumin kayo ng matagal para malaman ninyo ang halaga ng bawat butil ng bigas at bawat piraso ng karne? Ang banta ay tumimo sa puso ng kambal. Ang madilim na silid ay ang kanilang pinakakinakatakutan. Ang gutom ay isang ideya na mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Walang silbi ang pagtutol. Kailangan nilang sumunod. Kinuha ni Maya ang kanyang kutsara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hiniwa niya ang isang piraso ng malamig na pata na may kasamang matabang balat. Ang bawat pagsubo ay parang paglunok ng isang buong bato. Ang kanyang lalamunan ay tila nagsasara at ang bawat kagat ay nagpapahiwatig ng pagduduwal. Pinipilit niyang nguyain, pinipilit na lunukin, ngunit ang kanyang katawan ay bumubulong ng pagtanggi. Sa bawat segundo, ang kanyang mukha ay lalong namumula at ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid sa luha. Si Lana, na mas sensitibo, ay umiiyak na ng tahimik sa kanyang pinggan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi, ngunit wala siyang magawa kundi sumunod. Dahan-dahan niyang sinimulang hiwain ang kanyang pagkain. Ang kanyang mga kamay ay halos hindi makakilos. Ang bawat patak ng luha ay naghahalo sa malamig na taba ng paksiw, isang simbolo ng kanyang pagdurusa. Sa likod ng swing door sa kusina, nakatayo si Nanay Elena,
Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at awa. Pinapanood niya ang paghihirap ng kanyang mga alaga, ngunit wala siyang magawa. Ang isang salita mula sa kanya ay magpapalala lamang ng sitwasyon. Biglang, sa gitna ng pagpapahirap, isang tunog ang pumutol sa mapanglaw na katahimikan. Ang pamilyar na ugong ng sasakyan ni Cardo. Huminto ito sa tarangkahan. Nagtataka si Bianca. Bakit ang bilis niya? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang mapagkunwaring pag-aalala. Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto ng silid kainan at pumasok si Cardo. Ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng pagod mula sa mahabang araw, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang ngiti ay agad na nawala nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Si Maya, ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang lalamunan ay naninigas, ay kasalukuyang nahihirapan sa paglunok ng isang piraso ng paksiw na pata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at isang malakas na ubo ang pumutok mula sa kanyang dibdib na halos ikabigla niya. Sila na naman, ang kanyang mukha ay basa na ng luha, ay nakayuko sa kanyang pinggan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang malaking pinggan ng paksiw na pata, halos hindi pa nababawasan, ay nakaupo sa harap nila, malamig at naninigas. Ang puso ni Cardo ay parang dinurog. Isang alon ng sakit, pagkabigla, at isang kakaibang pakiramdam ng takot ang bumalot sa kanya. Ang mga mata ng kanyang mga anak ay nagbigay sa kanya ng isang malalim na mensahe ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Hindi na niya kailangang magtanong. Ang nakita niya ay sapat na. Si Bianca, na nakatayo sa isang sulok, ay tila isang estatwa na bigla, ang kanyang maskara ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang tunay na kulay ay tuluyang nahayag sa ilaw ng chandelier. Maya? Lana? Anong nangyayari dito? Ang tinig ni Cardo ay nagpupuyo sa galit, ngunit may halo ng takot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pagdurusa na kinimkim ni Maya ay sumabog. Sa kabila ng pagkabigla at pagbabanta sa mga mata ni Bianca, isang bagong tapang ang bumalot kay Maya. Tumakbo siya patungo sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may determinasyon. Papa! Papa! Kinuha niya si Tukmol, ang kanyang paboritong stuffed toy na oso, mula sa ilalim ng mesa at inabot kay Cardo. Ito po, Papa. Pakinggan niyo po ito. Mabilis na kumilos si Nanay Elena. Sa kanyang gilid, siya ay lumapit at agad na pinindot ang play button sa loob ni Tukmol na nasa kamay na ngayon ni Cardo. Ang munting recorder ay nagbigay ng boses sa katotohanan. Walang pero, Maya. Ang pagdisiplina ay mahalaga. Kailangan ninyong matutong sumunod. O baka gusto ninyong parusahan ko kayo? Isang linggo ng walang tablet? O baka mas gusto ninyong hindi makita ang papa ninyo? Ang malambing na ngunit puno ng pagbabanta na boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Pagkatapos nito, ang sunod na narinig ay ang mahinang pag-ubo ni Maya at ang walang tigil na paghikbi ni Lana. Ang bawat salita, bawat hikbi ay tumimo sa puso ni Cardo na parang matatalim na bala. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Si Cardo ay tuluyang natigilan, parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, hindi makapaniwala. Ang mga salita ni Bianca, ang iyak ng kanyang mga anak. Ito ang katotohanan na matagal niyang kinatatakutan, ngunit hindi niya pinansin. Ang lahat ng kwento ni Bianca tungkol sa sensitibong mga bata at pagdisiplina ay nagmistulang abo. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi ito totoo. Bulong ni Bianca. Pilit na humarap. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ngunit huli na ang lahat. Para kay Cardo, ito ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Ang kanyang mga anak
Ang kanyang pinakamahalagang kayamanan ay nagdusa sa ilalim ng kanyang sariling bubong at siya ay bulag. Ang sakit, ang pagsisisi at ang galit ay sumabog sa kanyang kalooban. "Lumabas ka dito!" Ang sigaw ni Cardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. "Wala kang lugar dito. Ni ngayon, ni kailanman. Umalis ka. Ngayon na." Walang pagdadalawang isip, walang pakundangan. Itinulak niya si Bianca palabas ng pinto. Ang paksiw na pata-incident ay hindi lamang isang simpleng insidente sa hapagkainan. Ito ang puntong nagpabago sa lahat. Ito ang sandali ng kanyang paggising. Nakita niya ang kanyang sariling kapabayaan, ang kanyang pagkabulag sa pagmamahal sa trabaho, na halos maglagay sa panganib sa buhay ng kanyang mga anak. Niyakap niya sina Maya at Lana ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi at pagmamahal. Sa sandaling iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak na hindi na niya hahayaan kailanman na may sino mang makasakit sa kanila. Ang dilim ay lumisan at sa kaibuturan ng puso ni Cardo, isang bagong pag-asa ang nagsimulang sumikat. Ang paglisan ni Bianca de los Santos mula sa mansyon ay hindi lamang nag-iwan ng isang bakas ng galit, kundi isang malalim na sugat sa puso ni Ricardo Cardo Alcantara. Sa sandaling iyon, habang nakayakap niya ang kanyang nanginginig na mga anak, nabasag ang kanyang bulag na pagtitiwala. At ang katotohanan ay tila isang matalim na salamin na nagpakita sa kanya ng kanyang sariling kapabayaan. Ang paksiw na pata-incident ay hindi lamang isang simpleng insidente. Ito ang kanyang paggising, isang pagsabog ng katotohanan na nagpilit sa kanya na harapin ang mga pagkakamali at ang matinding sakit na dulot nito sa kanyang pamilya. "Patawad, mga anak ko." Ang bawat salita ay may bahid ng pagsisisi. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Patawad sa pagiging bulag ko, sa pagiging abala ko. Patawad, Maya, Lana." Niyakap niya ang kambal ng mahigpit na tila ayaw ng bitawan, na para bang sa bawat yakap ay pinipilit niyang pagalingin ang mga sugat na hindi niya nakita, ang mga sakit na kanyang pinabayaan. Sa simula, mahirap para kina Maya at Lana na magsalita. Ang takot na dulot ni Bianca ay malalim, at ang ideya na maaring hindi sila paniwalaan ng kanilang ama ay nakabaon sa kanilang mga puso. Ngunit sa bawat yakap ni Cardo, sa bawat salita ng pagsisisi, unti-unting lumambot ang kanilang mga puso. Sa loob ng mga sumunod na araw at gabi, si Cardo ay nagbago ng lubusan. Wala na ang dating Cardo na laging abala at malayo. Ngayon, siya ay isang ama na nakikinig, isang ama na naroroon. Umupo siya kasama ang kambal sa kanilang silid, sa sala, sa hardin, sa bawat sulok ng bahay na dating pinangyarihan ng kanilang pagdurusa. Pinakinggan niya ang bawat detalye ng kanilang mga karanasan sa ilalim ng kamay ni Bianca. Ang mahigpit na iskedyul, ang walang tigil na pagtuturo, ang mga pagbabanta, ang mga salitang nagpapababa ng kanilang halaga. Habang nagsasalita ang mga bata, si Nanay Elena ay tahimik na nakikinig sa likod. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at galit na nagpatunay sa bawat salita ng kambal. "Sinabi niya po na wala kang pakialam sa amin, Papa." Ang mahinang sabi ni Lana. Ang kanyang boses ay tila huni. "Napasanin lang daw po kami." Si Cardo ay lalong nasaktan sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang mga anak. Ang kanyang galit kay Bianca ay lumalim, ngunit mas malalim ang kanyang galit sa kanyang sarili. "Hinding-hindi na ulit mangyayari yan, mga anak. Kailanman. Ako ang inyong papa at ipagtatanggol ko kayo." Mula sa mga pag-uusap na yon, isang bagong alyansa ang nabuo. Si Cardo, Maya, Lana at Nanay Elena. Ang apat na ito ay naging isang pamilya na pinagbuklod ng sakit at ng nag-iisang hangarin na ipagtanggol ang isa't isa. Ang dating malaking mansyon na dating puno ng lamig at pag-iisa
ay ngayon ay pinuno ng init, pagmamahal, at isang bagong tatag na determinasyon. Ngunit ang pagmamahal at kapatawaran ay hindi sapat. Alam ni Cardo na hindi lamang ang kanyang mga anak ang biktima, ang kanyang negosyo, ang kanyang pangalan, ang kanyang pamana ay nasa ilalim din ng banta ng malalim na sabwatan. Mula sa isang ama na abala sa trabaho, si Cardo ay naging isang matalas at mapanlinlang na estratehista. Ang kanyang galit ay nagmistulang apoy na nagbigay sa kanya ng lakas at talino. Hindi ko hahayaang sirain nila ang lahat ng pinaghirapan ko at lalong hindi ko hahayaang makaligtas sila sa pagpapahirap sa inyo. Mariing sabi ni Cardo kina Maya at Lana habang nagpaplano sila kasama si Nanay Elena sa isang gabi. Lalaban tayo at sisiguraduhin kong babagsak sila. Ang unang hakbang ni Cardo ay ang pagbuo ng isang lihim na koponan. Kinontak niya si Mang Tonyo, isang retiradong pulis na naging isa sa pinakamahusay na pribadong investigador sa Maynila, na may kakayahang maghanap ng ebidensya sa mga pinakamadilim na sulok. Kasama ni Mang Tonyo ay si Engineer David, isang dalubhasa sa seguridad at teknolohiya, na may kakayahang magkabit ng mga lihim na kamera at recording devices na hindi mahahalata. Ang kanilang unang misyon ay ang paglikha ng isang bitag pinansyal. Ginamit ni Cardo ang kanyang sariling kumpanya bilang pain, kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang mga executives at accountants na pinili niya mismo. Gumawa sila ng mga huwad na dokumento tungkol sa isang malaking plano ng pagsasama ng Alcantara Realty sa isang dayuhang developer, ang Asia Pacific Developers, para sa isang proyekto na pinangalanan nilang Bagong Buhay, New Life, na sumisimbolo sa kanyang bagong pag-asa at bagong simula. Kasama rin sa mga dokumento ang mga huwad na transaksyon ng pandaraya sa pondo na tila galing sa mga sekretong pondo ng kumpanya. Kailangan nating gawing kaakit-akit ito para sa kanila, paliwanag ni Cardo sa kanyang koponan. Ang bawat detalye ay kailangang maging kapani-paniwala. Gusto kong makita nila ang posibilidad na agawin ang bagong buhay at ang mga ninakaw na pondo. Ang mga huwad na impormasyon ay maingat na inilabas sa pamamagitan ng isang aksidenteng nakalimutang flash drive sa isang pampublikong lugar na madalas puntahan ng mga tauhan ni Sofia at sa pamamagitan ng isang lihim na tawag sa telepono na sinadyang maringgan ng isang empleyado na pinaghihinalaan ni Cardo na espiya ni Sofia. Ang balita tungkol sa Duan Bagong Buhay at ang pagkalugi ni Cardo ay mabilis na kumalat sa mga lihim na grupo ng mga kalaban. Samantala, mas pinalawak ang paghahanap ng ebidensya. Sa tulong ni Engineer David, maingat na ikinabit ang maliliit na kamera at chatting voice recorders sa mga estratehikong lugar sa loob ng mansyon ni Cardo, sa mga sulok ng kisame, sa likod ng mga libro, sa bookshelf, at maging sa ilalim ng mga dekorasyon. Ngunit ang pinakamahalagang target ay ang opisina ni Sofia. Gamit ang kanyang legal na karapatan bilang pangulo ng kumpanya at sa tulong ng isang tapat na manager na nakumbinsin niyang tulungan siya, nakabit ang mga hidden devices sa opisina ni Sofia, sa kanyang telepono at maging sa kanyang computer. Ang mga device na ito ay nagre-record hindi lamang ng mga usapan tungkol sa plano ng pag-agaw sa mga stocks ng kumpanya, kundi pati na rin ang mga detalye tungkol sa food supplement na pinaghihinalaan ni Nanay Elena. Sa isang pagkakataon, naririnig sa recording ang usapan nina Sofia at Bianca. "Sigurado ka bang epektibo yang gamot na yan, Bianca?" tanong ni Sofia. Ang boses niya ay may bahid ng pag-aalala. "Ayaw kong magkaproblema tayo." "Huwag kang mag-alala, Sofia." Ang tugon ni Bianca, ang kanyang boses ay malamig at puno ng kumpiyansa. Ito ay isang cognitive enhancer na may side effect na magdulot ng pagkalito at pagbabago ng mood. Hindi ito nakakamatay,
ngunit magmumukha siyang hindi nakarapat-dapat mamahala sa kanyang sarili. Perfect para sa plano natin. Ang mga recording na ito, kasama ang sample ng pulbos na lihim na itinago ni Nanay Elena, ay naging matibay na ebidensya. Natuklasan din sa mga recording ang mga pangalan ni Marco Reyes ng Phoenix Properties at Leo Santos, ang kanyang kanang kamay, na nagpapatunay na ang sabwatan ay mas malaki kaysa sa inaakala ni Cardo. Sa huling bahagi ng kanyang plano, lihim na kinontak ni Cardo si Atty. Lorenzo Enzo de la Cruz, ang isa sa pinakamahusay at pinakamahal na abogado sa Maynila, na may reputasyon sa pagiging matalas at walang talo sa korte sa mga lihim na pagpupulong, madalas sa hating gabi sa isang confidential office o pribadong lugar. Iprinesenta ni Cardo ang lahat ng kanyang nakalap na ebidensya. Ang mga recording ni Tukmol na nagpapakita ng pambubuli ni Bianca sa mga bata. Ang mga recording mula sa opisina ni Sofia na nagpapakita ng kanilang sabwatan sa negosyo at ang planong paglagay ng droga sa kanyang inumin. Ang sample ng pulbos na pinatunayan ng isang pribadong laboratorio na naglalaman ng sangkap na nakakasama sa cognitive function at ang mga pekeng dokumento na ginamit niya bilang bitag. Atay de la Cruz, mariing sabi ni Cardo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Gusto kong siguraduhin na ang mga taong ito ay makakatanggap ng hustisya, hindi lamang para sa akin, kundi para sa mga anak ko. Ang sakit at takot na kanilang dinanas ay hindi ko mapapalampas. Sisiguraduhin nating babayaran nila ang bawat luha na ibinuhos ng aking mga anak. Si Atty. de la Cruz, na mayroon ng karanasan sa maraming kaso, ay nakita ang lalim ng ebidensya at ang matinding determinasyon ni Cardo. Huwag kang mag-alala, Cardo. Hawak natin ang lahat ng ebidensya. Sa pagkakataong ito, walang makakapagtago. Sa likod ng mga gintong tarangkahan ng Forbes Park, ang mansyon ng mga Alcantara ay hindi na isang gintong hawla, kundi isang muog na handang lumaban. Si Cardo, na dating bulag sa kanyang sariling pamilya, ay ngayon ay handa nang harapin ang kanyang mga kalaban, bitbit ang katotohanan at ang pagmamahal sa kanyang mga anak bilang kanyang pinakamatalim na sandata. Ang mga anino ay unti-unting lumiliwanag at ang pag-asa ng isang bagong simula ay sumisikat. Ang simoy ng hangin sa labas ng gusali ng korte sa Maynila ay tila hindi nakasinggaan ng dati. Sa loob ng silid ng paglilitis, kung saan ang bawat sulok ay pinupuno ng tensyon at kaba, ang air conditioning ay tila hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang init ng mga damdamin. Ang malaking espasyo na punong-puno ng mga taong nakasuot ng formal na kasuotan, mga mamamahayag na may mga kamera at notebook at mga ordinaryong mamamayan na uhaw sa katotohanan ay nagmistulang isang arena. Pumasok ang panig ng depensa na pinangungunahan ni Sofia Alcantara na nakasuot ng isang mamahaling puting suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Sa tabi niya ay si Bianca de los Santos na nakasuot ng isang eleganteng black dress. Ang kanyang mukha ay walang bahid ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa mga nakapalibot. Sumunod sina Marco Reyes at Leo Santos, ang dalawang lalaki ay may matikas na tindig. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kumpiyansa. Tila ba'y hawak nila sa palad ang kapalaran ng araw na yon. Ang kanilang abogado, si Atty. Ramirez, ay naglakad sa kanilang tabi. Ang kanyang maleta ay tila punong-puno ng mga alas na ipanglalaban. Ang mga pwesto ng mga mamamahayag ay nagulantang sa kanilang pagdating. Ang mga flash ng kamera ay nagsilbing pambungad sa isang madulang palabas. Ang bawat isa sa kanila ay tila nagpapahiwatig ng pagmamay-ari ng kapangyarihan na hindi matitinag. Tiningnan ni Sofia si Cardo na nakaupo sa kabilang panig ng silid. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Si Bianca naman ay nagbigay ng isang malamig na tingin kay Nanay Elena na nakaupo sa likod ni Cardo kasama sina Maya at Lana. Nagsimula ang paglilitis.
Ang unang hukom na kilalang may koneksyon sa mga politiko ay tila may pagkiling na. Sa kanyang pagpasok, isang sulyap ang ibinigay niya kina Sofia at Bianca. Isang sulyap na nagpahiwatig ng kanyang suporta o hindi kaya'y isang paalala ng kanilang kasunduan. Handa na ba ang magkabilang panig? Tanong ng hukom. Ang kanyang tinig ay tuyo at walang emosyon. Unang sumalaysay si Atty. Ramirez, ang abogado ng panig nina Sofia. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa na tila nagpapamalas ng kanyang kahusayan. Ginagalang na hukom at sa mga nakikinig sa araw na ito. Narito kami upang ipakita ang kawalan ng kakayahan ng ginang Ricardo Alcantara na pamunuan ang kanyang sariling kumpanya, ang Alcantara Realty and Holdings. Ang aming ebidensya ay malinaw. Si Mr. Alcantara ay nagpabaya sa kanyang responsibilidad, nalubog sa kanyang personal na problema, at walang kakayahang magdesisyon sa mga importanteng aspeto ng kanyang negosyo. Ipinresinta ni Atty. Ramirez ang mga dokumento na nagpapakita ng mga maling desisyon ni Cardo, ang mga pagkalugi na dulot ng kanyang pagpapabaya, at ang mga plano para sa duan bagong buhay na tila napakalaki at napakadelikado na nagpapahiwatig na si Cardo ay nawawalan na ng kontrol. Ang mga dokumento ay pinagpilian, binaluktot at ipinresinta sa isang paraan na tila totoo at kapani-paniwala. Ang mga ebidensyang ito, ginoong hukom, ay nagpapatunay na si Mr. Alcantara ay hindi na karapat-dapat mamahala sa kanyang imperyo. Patuloy ni Atty. Ramirez. Ang kanyang kumpanya ay nanganganib. Kailangan ng bagong pamumuno. Isang pamumuno na may kakayahan at determinasyon. Ang mga kliyente ko, lalo na si Ginang Sofia Alcantara, ay may karapatang ipagtanggol ang pamana ng kanilang pamilya. Si Sofia ay ngumiti. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatutok kay Cardo. Si Bianca ay humawak sa kanyang kamay na tila nagbibigay ng suporta. Si Marco at Leo ay tumango-tango. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiguraduhan. Sa kanilang isip, tapos na ang laban. Ang kanilang plano ay nagtagumpay. Ngunit ang kumpiyansa na yon ay agad na bumasag nang tumayo si Atty. Lorenzo Enzo de la Cruz, ang abogado ni Cardo. Ang kanyang tindig ay kalmado, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang talino na kayang basahin ang bawat galaw ng kalaban. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Ginagalang na hukom, bago pa man tayo magpatuloy sa paglilitis na ito, mariing sabi ni Atty. De la Cruz, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Nais kong humiling ng isang bagay na mahalaga para sa katarungan sa kasong ito. At ano naman iyon? Atis Rectum de la Cruz? Tanong ng hukom. Ang kanyang kilay ay bahagyang kumunot na tila nagpapahiwatig ng pagkairita. Nais kong humiling ng pagbabago ng hukom sa paglilitis na ito. Sagot ni Ate de la Cruz. Ang kanyang tingin ay diretso sa mata ng hukom. Nagulantang ang buong silid kainan. Isang bulungan ang kumalat. Sina Sofia, Bianca, Marco at Leo ay nagtinginan. Ang kanilang mga ngiti ay nawala. Ang hukom ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng mesa. Sa anong dahilan? Atty. De la Cruz. Ang tanong ng hukom. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Mayroon kaming ebidensya, ginagalang na hukom, na nagpapatunay ng posibleng pagkiling o bias sa kasong ito. Sagot ni Atty. De la Cruz at inabot sa isang bailiff ang isang flash drive. Ang aming pribadong investigador ay nakakuha ng isang audio recording ng isang lihim na pagpupulong sa pagitan ni Ginang Sofia Alcantara at ng kasalukuyang hukom. Ang pagpupulong na ito ay naganap bago pa man magsimula ang paglilitis at ito ay nagpapakita ng posibleng manipulasyon sa kaso. Ang mga mata ni na Sofia at Bianca ay nanlaki sa gulat. Si Sofia ay bumalikwas sa kanyang upuan. Ginagalang na hukom,
Hindi totoo yan. Paninira lang yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang hukom na ngayon ay namumutla at pinagpapawisan ay hindi makakilos. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang mga mamamahayag ay nagulantang. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa hukom. Tahimik, sigaw ng hukom. Pilit na bumalik sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Ang korte ay magsasagawa ng maikling pagpupulong. Sususpindihin muna ang paglilitis. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang hukom ay lumabas sa silid na sinundan ng kanyang mga tauhan. Ang mga bulungan ay lumakas. Sina Sofia, Bianca, Marco at Leo ay nagkakagulo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkalito. Paano niya nalaman? Bulong ni Sofia kay Bianca, ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi posible yan. Pagkatapos ng maikling pagkaantala, bumalik ang bailiff at inihayag. Ang kahilingan ng depensa para sa pagbabago ng hukom ay pinapayagan. Isang bagong hukom ang itatalaga kaagad. Ang hukom na hahawak sa kasong ito ay si Hukom Reyes. Isang bagong hukom ang pumasok sa silid. Si Hukom Reyes ay isang babae, matikas ang tindig, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng integridad. Walang bahid ng pagkiling, walang bahid ng emosyon. Tanging ang batas ang nasa kanyang isip. Sa kanyang pag-upo, nagbago ang buong aura ng silid. Ang air conditioning ay tila mas epektibo na. Umpisahan na ang paglilitis, mariing sabi ni Hukom Reyes. Ipahinga ang mga naunang pahayag. Nais kong marinig ang lahat ng ebidensya mula sa umpisa. Tumayo si Atty. de la Cruz. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may ningning ng katarungan sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang pagkiling, walang manipulasyon. Tanging ang katotohanan ng mananaig. Ginagalang na hukom. Ipinapatawag ko ang unang witness na si Maya Alcantara. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Si Maya, na nakasuot ng isang simpleng puting damit, ay dahan-dahang lumakad patungo sa witness stand. Hawak ang kamay ng kanyang kakambal na si Lana. Sa kabila ng kanyang takot, mayroong tapang sa kanyang mga mata. Ito ang sandali ng kanilang paghaharap. Maya, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang iyong naranasan sa kamay ni Ginang Bianca de los Santos? Tanong ni Ate Sir de la Cruz. Ang kanyang boses ay malumanay. Sa una, nanginginig ang boses ni Maya. Ngunit sa bawat salita, sa bawat alaala, lumakas ang kanyang loob. Sinimulan niyang isalaysay ang kanyang mga karanasan, ang pagbabanta, ang pagpapahirap, ang mga salita ni Bianca na puminsala sa kanyang puso. Ang kanyang tinig ay tumimo sa puso ng mga nakikinig. Ginagalang na hukom, meron kaming ebidensya na magpapatunay sa mga pahayag ni Maya, sabi ni Atty. de la Cruz. Ipinresinta niya ang stuffed toy na si Tukmol. Ang laruan na ito, ginagalang na hukom, ay nagtatago ng isang voice recorder na lihim na ginamit ni Maya at ng kanyang kapatid upang itala ang mga pagpapahirap na kanilang naranasan. Pinindot ni Atsiers de la Cruz ang play button. Umalingaw-ngaw sa buong silid kainan ang malamig at puno ng pagbabanta na boses ni Bianca. Walang pero, Maya. Ang pagdisiplina ay mahalaga. Kailangan ninyong matutong sumunod o baka gusto ninyong parusahan ko kayo. 1 linggo ng walang tablet o baka mas gusto ninyong hindi makita ang papa ninyo? Kasunod nito, ang tunog ng pag-ubo ni Maya at ang walang tigil na paghikbi ni Lana. Ang buong korte ay nagulantang. Ang mga mamamahayag ay nagmadaling magtala. Sina Sofia, Bianca, Marco at Leo ay nakatulala. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Walang makakapagtago sa tunay na tunog ng pagdurusa. At ito, ginagalang na hukom, ang katibayan ng kanyang kalupitan sa araw ng paksiw na pata incident. Patuloy ni Atty. de la Cruz at pinindot ang isa pang recording. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Bianca, ang kanyang mga banta na gutumin ng mga bata. Kasama sa ebidensya ginagalang na hukom,
Ang testimonya ni Ginang Elena Lim, ang matapat na kasambahay ng pamilya Alcantara na nakasaksi sa lahat ng pagpapahirap na ito, ngunit hindi makakilos dahil sa takot. Tumayo si Nanay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Nakita ko po ang lahat. Ginagalang na hukom. Ang pagpapahirap niya sa mga bata ay walang awa. At may isa pa po akong nakita. Ipinresinta ni Nanay Elena ang maliit na tissue na may lamang puting pulbos. Ginagalang na hukom, araw-araw po, hinahalo ni Ginang De Los Santos ang pulbos na ito sa inumin ni Ginoong Cardo Alcantara. Ipinresinta ni Atercion de la Cruz ang ulat mula sa isang pribadong laboratorio. Ang pulbos na ito, ginagalang na hukom, ay kinumpirma ng laboratorio na naglalaman ng isang sangkap na nagdudulot ng cognitive impairment o pagbaba ng pag-iisip. Ang layunin nito ay gawing malabo ang isip ni Ginoong Alcantara upang siya ay magkamali sa kanyang mga desisyon sa negosyo. Sa pagkakataong ito, si Bianca ay pumutol. Napakasinungaling. Hindi totoo yan. Mga bitamina lang yan. Ngunit ang mukha ni Hukom Reyes ay matigas. Ginang De Los Santos, panatilihin ang katahimikan sa korte o ipapatawag ko ang bailiff para ipatupad ang contempt. At ginagalang na hukom, patuloy ni Atty. De la Cruz, walang pakundangan. Mayroon din kaming mga recordings mula sa opisina ni Ginang Sofia Alcantara. Pinindot niya ang isa pang recording. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang usapan ni na Sofia at Bianca. Sigurado ka bang epektibo yung gamot na yan, Bianca? Ayaw kong magkaproblema tayo. At ang tugon ni Bianca, huwag kang mag-alala, Sofia. Ito ay isang cognitive enhancer na may side effect na magdulot ng pagkalito at pagbabago ng mood. Hindi ito nakakamatay, ngunit magmumukha siyang hindi nakarapat-dapat mamahala sa kanyang sarili. Perfect para sa plano natin. Ang buong silid ay nagulantang sa katotohanan. Si Sofia at Bianca ay halos mawalan ng malay. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at galit. Ngunit hindi pa tapos si Atty. De la Cruz. At ginagalang na hukom ang mga ebidensya na iprinisenta ng kabilang panig tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Ginoong Alcantara ay walang iba kundi isang malaking bitag na inihanda ng aking kliyente. Ipinakita ni Atty. De la Cruz ang mga tunay na dokumento, ang mga tunay na balanse ng kumpanya, ang lahat ng impormasyon tungkol sa Duan Bagong Buhay at ang mga ninakaw na pondo ay huwad. Ito ay isang tusong estratehiya upang ilantad ang tunay na balak ng mga akusado. Ang mga recording mula sa opisina ni Ginang Sofia Alcantara ay nagpapatunay na nahulog sila sa bitag na ito at pinagplanuhan nila ang pag-agaw sa Alcantara Realty and Holdings. Pinatugtog ni Atty. De la Cruz ang mga recordings ni na Sofia, Marco at Leo na nagpaplano kung paano nila aagawin ang kumpanya, kung paano nila gagamitin ang mga huwad na dokumento laban kay Cardo. Ang bawat salita ay nagpapatunay sa kanilang kasamaan, sa kanilang gahaman. At bilang panghuli, ginagalang na hukom, sabi ni Atty. De la Cruz, ang kanyang boses ay tila isang huling hiyaw ng katarungan. Ang ebidensya ng pagtatangka ng panunuhol sa unang hukom, ang audio recording na nagpapakita ng lihim na pagpupulong ni Ginang Sofia Alcantara at ng dating hukom ay nasa file na ng korte. Ang buong korte ay tumahimik. Ang mga mukha ni na Sofia, Bianca, Marco at Leo ay tila mga estatwa na gawa sa abo. Ang kanilang kumpiyansa ay nawala, napalitan ng takot, galit at pagkabigla. Wala na silang magawa. Ang lahat ng kanilang plano, ang lahat ng kanilang kasamaan ay nabunyag sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Si Hukom Reyes ay tiningnan ng mga akusado. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sa harap ng mga ebidensyang ito na hindi maikakaila at sa mga pahayag ng mga saksi, ang korte ay nagpapahayag na ang lahat ng akusado ay may sapat na batayan upang pagdudahan ang kanilang integridad
at magpataw ng karampatang parusa. Ang mga plano ni Sofia, ang kanyang ambisyon na agawin ang kumpanya ng kanyang kapatid, ay gumuho sa isang iglap. Ang kahalayan ni Bianca, ang kanyang kaplastikan at kalupitan, ay nahayag sa lahat. Sina Marco at Leo, ang kanilang mga pangarap na maging mas makapangyarihan sa mundo ng negosyo, ay nagmistulang abo. Si Cardo, na nakaupo sa kanyang upuan, ay hindi nakaramdam ng pagtatagumpay. Sa halip, isang malalim na ginhawa ang bumalot sa kanya. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Katarungan para sa kanyang mga anak, katarungan para sa kanyang pamilya, at katarungan para sa lahat ng mga pinaghirapan niya. Niyakap niya sina Maya at Lana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa likod niya, ngumiti si Nanay Elena. Ang kanyang mga mata ay mayroong kislap ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan ng korte, sa gitna ng pagbagsak ng mga kasinungalingan, ang pamilya Alcantara ay nanatiling matatag, pinagbuklod ng pag-ibig at katotohanan. Ang dilim ay lumisan, at sa kaibuturan ng kanilang mga puso, isang bagong araw ang sumisikat. Ang hatol ng korte ay bumaba na parang isang huling, mapagpasyang kidlat, sumisira sa mga kasinungalingan at naglalantad ng katotohanan. Sa loob ng silid ng paglilitis, ang bigat ng katarungan ay bumalot sa lahat. Si Bianca de los Santos at Marco Reyes ay naharap sa pinakamabigat na parusa sa batas. Para kay Bianca, ang sunod-sunod na pagmamalupit sa bata, ang psikolohikal na pang-aabuso, at ang kanyang papel sa sabuatan ng pagkalason ay naging mitya ng kanyang pagkakakulong ng mahabang panahon. Si Marco Reyes naman, ang kanyang mga panluloko sa pinansyal, ang pagnanais na agawin ng Alcantara Realty and Holdings, at ang kanyang pakikisabwat ay nagdala sa kanya sa parehong kapalaran. Si Leo Santos, ang kanang kamay ni Marco, ay nakatanggap din ng karampatang parusa na sumasalamin sa kanyang aktibong papel sa madilim na mga transaksyon. Subalit, para kay Sofia Alcantara, isang kakaibang pagtatapos ang naganap. Sa kabila ng kanyang malalim na pagkakasangkot sa sabuatan, ang malakas na determinasyon na pabagsakin ng kanyang kapatid, may natitira pa ring kapiraso ng dugo at, sa kaibuturan ng puso ni Cardo, isang huling hibla ng pagmamahal para sa kanyang kapatid. Sa harap ng korte, sa gitna ng pagkabigla ng marami, humiling si Cardo ng pagpapagaan ng sentensya ni Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Ginagalang na hukom, sabi niya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, kapatid ko pa rin si Sofia. Hinihiling ko na bigyan siya ng pagkakataong magbago at harapin ang kanyang mga kasalanan sa ibang paraan. Ang desisyon ni Cardo ay naging isang pampublikong pagpapakita ng kanyang pagiging bukas ang puso at pagpapatawad, isang aral na kanyang natutunan sa gitna ng pinakamadilim na karanasan. Bilang resulta, si Sofia ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya, hindi pagkakakulong, kundi probation, community service, at isang malaking pagbabayad pinsala sa Alcantara Realty and Holdings na naging testamento sa kanyang pagkakasala. Ang kanyang pangalan ay nabahiran, ang kanyang reputasyon ay nawala. Ngunit nabigyan siya ng pagkakataong muling buuin ang kanyang buhay kung pipiliin niya. Sa pagbagsak ng mga kalaban, hindi nagpakasaya si Cardo sa kanyang tagumpay o nagpakalunod sa paghihiganti. Sa halip, ginamit niya ang lahat ng enerhiya at aral na kanyang natutunan upang buuin muli ang kanyang sarili at ang kanyang imperyo. Agad niyang inayos ang istruktura ng Alcantara Realty and Holdings, isang proseso na hindi lamang sa negosyo, kundi isang malalim na paglilinis. Nilinis niya ang mga tiwaling elemento, sinibak ang mga opisyal na napatunayang nakikisabwat o walang integridad, at nagtatag ng bagong sistema na nakabatay sa katapatan at transparency. Ang bawat empleyado ay dumaan sa masusing pagsusuri, at ang tiwala ay naging pundasyon ng bawat transaksyon, ng bawat gusaling kanilang itinayo.
Ang Alcantara Realty ay muling bumangon, mas matatag at mas respetado kaysa dati. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago kay Cardo ay hindi nakikita sa kanyang kumpanya. Higit pa rito, itinatag ni Cardo ang isang charity foundation sa pangalan ng kanyang yumao na asawa at ng kanyang mga anak. Ang puso ng Alcantara Foundation ay nakatuon sa pagtulong sa mga batang inabuso at napabayaan. Isang paglalaan ng kanyang kayamanan at oras upang siguruhin na walang ibang bata ang makakaranas ng pagdurusa na dinanas ni Maya at Lana. Ito ay naging testamento sa kanyang pagbabago, isang simbolo ng pagkuha ng isang masamang karanasan at paggamit nito para sa ikabubuti ng nakararami. Ang kanyang puso na dating nasira ay ngayon ay muling bumuo, mas matatag at mas malawak. Ngunit sa lahat ng pagbabago, ang pinakamahalaga ay ang paghilom ng kanyang pamilya. Nauunawaan na ni Cardo ngayon na ang pinakamahalagang yaman niya ay hindi ang kanyang kumpanya, hindi ang kanyang mga gusali, kundi ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga araw ay hindi na nakatuon lamang sa trabaho. Bawat umaga, personal niyang hinahatid sina Maya at Lana sa paaralan at sinasalubong sila tuwing hapon. Hindi na ito isang gawain, kundi isang pribilehiyo. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Madalas silang mag-usap, magbahagi ng kanilang mga araw, ng kanilang mga pangarap, at maglaro sa hardin. Nakikinig siya sa bawat kwento ng kanyang mga anak, sa bawat tawa, at sa bawat kaba. Ang mga sugat ni Maya at Lana, na nilikha ng kalupitan ni Bianca, ay dahan-dahang naghilom, napalitan ng tiwala at kagalakan. Muling narinig ang malakas na tawa ng kambal sa mga pasilyo ng mansyon at ang kanilang mga mata ay nagningning sa pag-asa, hindi na sa takot. Ang presensya ni Nanay Elena ay naging mas mahalaga pa sa panahong ito ng pagpapagaling. Siya ang naging tulay sa pagitan ng mag-ama, ang nagbigay ng gabay at pagmamahal, ang nagpapanatili ng init sa tahanan. Ang mansyon ay hindi na isang gintong hawla, kundi isang tunay na tahanan, puno ng tawa, pagmamahal, at pag-unawa. Sa gabi, madalas niyang bisitahin ang kambal sa kanilang silid at basahan sila ng kwento. Ang kanyang boses ay nagbibigay ng kapayapaan na matagal nilang hinanap. Makalipas ang ilang buwan, isang payapang hapon, sa isang malawak at luntiang damuhan sa labas ng syudad, sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Pilipinas, nakita si Cardo, kasama sina Maya at Lana at si Nanay Elena na nagpipiknik. Ang araw ay mainit ngunit malambing. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng sariwang amoy ng damo at bulaklak. Ang tawa ni Maya at Lana ay umalingaw-ngaw sa hangin, malaya at puno ng kagalakan, habang naghahabulan sila sa ilalim ng mga puno. Si Cardo ay nakahiga sa banig. Pinapanood ang kanyang mga anak na naglalaro. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan na matagal niyang hindi naramdaman. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Hawak niya ang kamay ni Nanay Elena. Isang tahimik na pasasalamat ang ipinararating sa babaeng naging ilaw sa pinakamadilim na oras ng kanyang pamilya. Ang Alcantara Realty and Holdings ay muling umunlad, mas matatag at mas may integridad kaysa dati. Ngunit ang pinakamahalaga, ang kanyang pamilya ay buo na muli. Natututunan niya ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang tunay na yaman ay hindi na sa mga gusali o sa mga numero sa bank account, kundi na sa pagmamahal at koneksyon ng pamilya. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Pilipinas, ang pamilya Alcantara ay lumikha ng isang bagong simula. Isang pamilya na mas matatag, mas matapang, at puno ng walang hanggang pag-asa. Ang sa gitna ng alikabok ay nagwakas, ngunit ang kanilang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang, isang buhay na binuo sa pundasyon ng pagmamahal, tiwala at pamilya.